Ayan, nalagyan ko lang ng gamot. Sure ka na ayaw mo pa, doktor? Just to check, just in case may infection to. Sir, okay lang ako. Ang layo nito sa bituka, oh. Kaya ko pa yung sarili ko. Saka, di ba, nung huling beses na nandito po ako, pinalayas ako nila Ma'am Margaret. Kaya, aalis na po ako. Teka lang. Sa akin, wala namang problema eh. Sir, baka mamaya po, pag dumating sila, madagdagan pa yung bukol ko. Ayoko naman ng gulo, eh. Wala sina Mama at Sir Golf. They have a meeting with some investors all the way from New York. Mamayang gabi pa sila dalaw. Di sige, sir. Upo kami. Ikatanong ako sa'yo. Opo? Oo. Yung itatanong ko, sir, ba't ka ba naglalasing tas natutulog ka pa sa simbahan? May problema ka ba? Niloko ako ni Venus. May iba siyang lalaki. And honestly, I think someone else. Unlike James is a good man. He's better than you. Kaya pala nagbali yun eh. Kasi doon sila nakita. Ano? May kabit si Ma'am Venice? Ano? Mahirap paniwalaan, no? Pati ako, Tata. Hindi ka pa rin tanggap. Pero wala. Niloko niya ako. Pinagtanggol ko pa siya. Lalo na kina Mama at Sir Goff, kahit ako yung napapahamak. Pinaniwala niya sa akin na mahal niya ako. Gusto ko lang makasiguradong ako lang nasa buhay mo, na walang ibang lalaki dyan sa puso. And that you stay faithful and loyal to our marriage. Of course. Ikaw lang mahal ko, Francis. Ayun pala, niloloko niya lang ako. I gave her a good life. Lahat ng mga gusto niya, mga luho niya, binigay ko yun sa kanya. Loyal ako. No? Pero nagawa pa rin yung saktan ako. Ano ang problema sa akin, Tata? Ano ba yung pagkukulang ko bilang isang asawa? Masama ba akong tao? Hindi. Mabait ka kaya. Kahit sa unting panahon na nakilala po kita nakita ko yun sa'yo. Pero minsan ang sungit mo kasi, sir, Pero musungit ka nga ba talaga? Kasi nakikita ko sa'yo, mabuti ka naman tao. Mabuti kang anak, asawa, kapatid. Kaya huwag mo sisihin yung sarili mo. At minsan talaga, may mga bagay tungkol sa pag-ibig na mahirap ipaliwanag. At hindi naman natin pwedeng kontrolin kung ano yung gagawin at mararamdaman ng isang tao, di ba? Wala kang kasalanan. Hala. Bumalik yung babaeng nagtitinda ng batsoy? Aba, kailangang malaman to ni Madam Vivian, lalo na ni Madam Biris. I just can't believe na nagawa niya yan sa akin. Kaya pala ang lamig-lamig niya sa akin eh. Because this whole time, niloloko niya lang ako.
ba yan? Nay, may langgam ka ba sa singit mo? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Oo nga, Nay. Di ba sabi niyo gusto niyo mag-exercise? Sana niyaya niyo ko. Doon tayo sa park. Puro kayo kalokohan. Nag-aalala nga ako para sa kapatid ninyo eh. Ang sabi ko sa kanya, magdasal siya para sa mga pinagdaraanan niya. Eh sa tagal niya sa simbahan, parang pinagdasal niya na yung buong barangay natin. Baka nga po ganun. Dahil na rin kay Sir Francis. Anong chika? Ba't pinoproblema na naman ni Ate Tata si Sir Francis? Ganun ka grabe? Si Lord lang ang makakatulong? May, hindi kita pinalaking chismosa, ha? Nay, alam naman natin na kaya ka nag-aalala kay Tata eh. Hindi naman dahil sa mahal niya si Sir Francis. Mahal na ni Ate Tata si Sir Francis? Sabi ni! Aray! Sakit! Tandahan! Yan tuloy. Naipit si Tata sa relasyon ni Benis tsaka ni Sir Francis. Malaking problema kasi alam niyo naman na yung magnanay na dragon na si Benis at tsaka si Vivian, iba mga utak nun. Oo nga eh. Alam mo, malakas ang tama ng duda ko dyan sa mag-ina na yan. Baka kung anong gawin nila kay Tata. Kaya nga gusto kong malayo ng kapatid niyo sa kanila eh. Dumudugo na, kuya. Ano? Dumudugo? Asan? May salamin ka ba? Ba't pinadugo mo?